Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:04. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang marinaga po sa lugubos, ako po si Jonal Cuba. Sa headlines kita na sa tuyang mga barata kitang unyada sa lado nasyonal. Sa headlines kan mga barata sa lado nasyonal, pulong Duterte pinagnigaran na igwanin mga Ghost Flood project ini duman sa party mismo kanda Davao. IBBM nangapudan sa mga ahensya kan gobyerno gibo na simple an selebrasyon kan Pasko. Fourth quarter simultaneous earthquake drill isa sa gibong niya na aldaw. Manipila may ikinasang kilos sa protesta sa aga. UNP sinigurong ang seguridad na itataw sa 3D na protesta kan INC. Sa tuya pa nga pamayukan ng mga barata sa lado nasyonal bilang kan mga nagadaan kan bagyong Tino duman sa party kan Cebu o minabot na sa 111. Nga pamayukan na mga barata sa lado nasyonal OCD siniguro na bastante ang pundo kan gobyerno sa pag responde sa kalamidad. Yan ang mga headlines kan mga barata an mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol.
Mga tubang liwat maray na aga po sa Nagabos, ako po si Jonal Cuba. Sa detalyes kitakan sa tuyang mga barata sa lado lokal o lado nasyonal, nagtutubod niyan ang Bangko Sentral kan Pilipinas na ang pagiging fokus kan ekonomiya kan nasyon sa lokal na merkado ang proteksyon laban man sa pangkinaba na pagluya kan ekonomiya. Iyan basado man kay BSP Deputy Governor Sino Ronald Abinuha nasa rong webinar na higot subot na pinagbabantayan kan BSP ana mga pangkinabana na pangyayari kabali na ana pabarbago sa patakaran kan negosyo sa parte mismo kana Estados Unidos de Amerika. Tinawan doon na mas nakasentro ana Pilipinas sa lokal na ekonomiya kumpara sa ibang mga nasyon sa riyon kung saan ana tatauan ni na doon importansya kana export as in imports ana hababa sa 50% kan kabilugan kan ekonomiya. Dagdag pa mas dakol subot na katabang ana Pilipinas sa parte mismo kan dalagan kaya digdi limitado ang epekto kan pangkinabana na pagluya kan inflation. Digdi tinawan doon ni Abinuha ana pagpapatibay kan trade facilitation regulatory harmonization pagdul nin impormasyon asin man mas hararom na pagkakaintindi sa mga ekonomiya sa kada nasyon tangani man napakusugon ang negosyo sa kada riyon. Sa iba pa niya itong detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado nasyonal maabot sa 300 na mga individual sa 11,000 na pamilyaan manlain-lain o sa manlain-lain na banwaan duman sa parte kan Palawan an apektado kan bagyong Tino. Iyan basado man sa report kan Provincial Emergency Operations Center EOC kana nagtalikod na Nobyembre 5, 2025 o kana sudma kadakol ang naghero sa mga evacuation center sa parte mismo kan Araceli, Basuganda, Linapkan o Linapakan, Ruas, Magsaysay, Dumaranda, Taytay, Corona, Coelho na Cuyo, Asinmanda. Nagkapira pa nga mga lugar uminabot man sa 3,000 at nagdadagos sa mga partidaryos kadi o mga kapamilya. Pito an stranded sa party kan Loyola College asin na Coalition na poon paman na sa Corona, Basugan na asin man na Cuyo. Padagos an na pagtabang kan na lokal na gobyerno sa mga apektado mantang suspendido ang nagkapirang biyahe sa lado man kan dagat asin man sa Alapaapa. Iba pa nga detalyes kan mga barata pakitangunyanda sa lado nasyonal ang NGCP padagos na pinagpapakarayaan sa mga transmission na apektado kan na pagtama kan bagyong Tino. Pinakusog kan National Grid Corporation of the Philippines NGCP ang pagkukumpuni sa mga linya kan kuryente na naraot huli man kan bagyong Tino. Basado sa report kan NGCP na ibalik na ang kuryente sa apat na mga transmission line na kung saan digdi iyo na nabasa sa PN69 kb line, nabasa Kulasi Bugasong 69 kb line, Amlan San Carlos 69 kb line, asin Bisig Pub Barubo 69 kb line. Parte naman na naibalik ang operasyon kan Ormoc San Isidro 69 kb line, asin Ormoc Baybay 69 kb line. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kan barata sa lado nasyonal, piga siguro ngunyan kada gobyerno na bastante na pundo parmanda tawanin atensyon asin matawan nin solusyon ana mga kalamidad sa gunang 2025. Sigun sa opisina kan Civil Defense OCD spokesperson Johnny Castillo, antes pa man ana mga linog asin na bagyo napanuan na ana quick response fund QRPF
Iyan bunga naman kan direktiba ni President Ferdinand Bongbong Marcos kaya dahil na sumuot pinaglalauman ang kakulangan kini. Dagdag pa man kanasambit ng opisyal, may mga mekanismo man na pwedeng gamiton ang presidente tanganing madagdagan ang pundo kung kinakaipuan na inutnang inaprobaran kan Department of Budget DBM and aabuton sa 7 milyon o 700 milyones pesos para man sa disaster fund. Kaya sa presente bastante ang pundo asin na may paagi tanganing digdi mapanuan asin kun ini mauubos sigun pa man sa nasambit ng opisyal kan OCD. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitang unyad sa lado nasyonal puminako na sa 111 bilang kana mga nagkagaradan huli man kana bagyong Tino duman sa parte kana probinsya kan Cebu. Basado iyan ki Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council PDRRMC na nasambit na nga bilang o minabot na sa manlaylain na mga local government units duman sa parte kan Cebu. Anasambit na nga bilang na i-record alas 7:20 kanda Subanggi sa Cebu City, Dusi, Asturias, 2, Balamban, Anom, Bantaya na Sarua, Campus Tila, 25, Konsolasyon na Sarua, Danau, Siam, Liluan na 35 ang gada na Mandawi, Dusi, Talisay, 7 asin duman sa parte kan Tabugon, Saruman kaya uminabot na sa 111 ang bilang kan mga nagadan duman sa parte mismo kan probinsya kan Cebu uli man kan bagyong Sitino. Anasambit ng bilang gikan man sa Cebu Provincial Office asin dahi pa formal na ibabali ang kabilang o ang kabilugan na bilang gikan sa opisina kan Civil Defense. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga nagbabaga pang mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kana mga barata sa lado nasyonal ana MMDE ana mapadarani na abuton sa 50 mga persona o tao para man sa mga nagkaderestroso asin man tinamaan kan bagyong Tino. Nakatalaan na maganda na ngunyan ang Metropolitan Manila Development Authority MMDE na magpadara kada 50 mga persona o mga empleyado para man magtabang sa pagtaunin na tabang sa mga relief operation sa mga biktima kana bagyong Tino sa Pilipinas. Segun sa MMDE chairperson Abogado Don Artis, sinugo na siya ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magpadara na tabang sa mga tinamaan kan bagyo urog na duman sa Visayas asin manda riyon kan Mindanao. Siring manda pinagalat na lang ninda ang permiso gikan sa Office of Civil Defense OCD kung nguwarin ninda pwedeng ipadaraan sa indang mga tauhan na nakatalaan mana na magpasiring si President Bongbong Marcos sa Cebu tanganing digdi hilingon ang distusong iwinalat ka na bagyong Sitino. Apwara sa mga tauhan na mapadaraman ang MMDE nin mga kagabitan para magtabang sa operasyon sa mga lugar na apektado ka nasambit ng bagyo. Sa iba pa kita detalles kana sa tuya pa mga nagbabaga pa mga barata sa lado nasyonal nagpaabot na ni napakikidumamay si Speaker Faustino Buyi III sa mga pamilya nga grabing naapektaran kan bagyong Tino partikular na naman sa Visayas, sa Mindanao asin man sa Southern Luzon. Basado man kidiya tulos na naghiro ang mga representantes gikan man sa mga apektadong mga distrito tangani man na digdi makipag-ulay sa mga ahensya kan gobyerno tanganing may hatud ang kinakaibuan na tabang. Siniguro ni Speaker D na preparado ang Kamara na magtagamanin pundo asin suportaran ang mga programa na may relasyon sa rehabilitasyon, pagbangon ka na kabuhayan asin man pagpapakaray kan mga naraot na mga pasilidades.
Sa iba pa kita nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pa sa lado nasyonal, siniguro niya ni President Ferdinand Marcos Jr. na tulos na makakaresibinin tabang ang mga residentes na naapektaran kan Bagyong Tino. Yan matapos na isugo sa gabos na mga ahensya kan gobyerno anda pagpaparikas kan pagresponde sa lado kan kalamidad. Basado kay Presidential Communication Office PCO o Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nasa mga apektadong mga lugar na ang mga ahensya kan gobyerno tanganing magatud nin pagkakahanda bulong asin iba pang mga panginot na mga pangangaipo kan mga biktima. Ipinagpahayag man ni Castro na tulos nagpadara ang Department of Health DOH nin mga bulong marikas na inumo na tubig, hygiene kits asin na water containers sa parte mismo kan Cebu, Aklan asin man Eastern Visayas. Nagkapira pa ana na nga o sa nagkapira pang mga nagkaapektara na mga riyon padago sa buot ang pagbabantay ngunyan kan DOH sa posibleng lahar threat kan bulkan kan laon ninuli kan dagos-dagos na pagbagunas duman kan uranda sagkod ng kasugma. Paabot naman na ang Department of Social Welfare and Development DSWD nin aabuton sa 121,000 na mga family food packs asin 1,600 na ready to eat meals sa mga riyon kan Calabarzon, Bicol, Visayas, Caraga asin nagkaprang party kan NCR asin Zamboanga. Nagdul maninin financial na tabang sa mga pamilyang nawaran kan sa indang mga mahal sa buhay asin mainit na pagkakaan sa mga stranded na mga pasahero asin mga motorista. Sinabi pa man ni Castro na palagos ang pagbantay sarado kan mga miyembros kan gabinete ang sitwasyon tanganing masiguro ang marikas na pagatud kan tabang sa gabos na mga apektadong mga lugar. Mantang napabarata ni DICT Secretary Henry Aguda na nakikipagtabangan ang sinambit ng ahensya sa mga panginot na telecommunication company dito Globe asin man Smart tanganing mas pang maparikas ang pagbalikan komunikasyon sa mga lugar na tinamaan kan Bagyong Tino. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga nagababaga nga mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, inilansar kan Department of Information and Communication Technology DICT ang sarong Oplan Paskong Sigurado. Sarong kumpanya tangani man siguraduhon o sarong kampanya tangani man siguraduhon na mayo nin Pilipinong mabibiktima kan online scam ngunya na Pasko. Sigun ki DICT Secretary Henry Aguda, yan bunga naman kanda padagos na kasuguan ni President Bongbong Marcos na maging ligtas ang mga namamanwaan sa mga online transaksyon ngunya na holiday season. Nakipagtabangan ang DICT sa Bangko Sentral kan Pilipinas, BSP, mga bangko asin man Law Enforcement Agency, yan tanganing masiguro ang ligtas asin matiwasay na paggamit kan e-commerce o e-commerce asin man payment platform. Kasabay kaniya pinaglinaw kan DICT na mayong nangyari na data breach sa GCash matapos magkuriyat ang mga barata sa social media. Sa iba pa nga nagbabaga pa nga mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, pinagpirma na kan Department of Information and Communication Technology DICT sa panginginot ni Secretary Henry Aguda ang Implementing Rules and Regulation IRR kan konektadong Pinoy Act saro sa mga panginot na ley na kukonsidera na priority measure kan Legislative Executive Development Advisory Council o LIDAC. Ini
parte kan mga direktiba ni President Bongbong Marcos Jr. sa irarom kan programang Bagong Pilipinas o bato kan konektadong Pinoy Act na parikasun ang koneksyon sa internet asin man pababaon ang kantidad kan serbisyo paiwason ang access sa internet orog na sa mga underserved asin man SIDAC o SIDAS o ada geographically isolated and disadvantaged area. Basado kay Secretary Aguda ang nasambit ng lay ang pinagpirmahan kan Agosto 24, 2025 naging epektibo kan September 14, 2025 pagkatapos kani sinugo ang DICT na iba pang mga ahensya sa parte kan gobyerno na bilugo na ang IRR sa laog sa naman ni 90 dias. Isinagibo kan ahensya ang serye kan konsultasyon, workshop sa mga lugar sa mga syudad kan NCR, Cebu asin man Davao asin nakaresibi ni naabuton sa 50% papers gikan man sa pribado asin publikong sektor. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pagitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga nagbabaga pang mga barata sa lado nasyonal, pig-ing kaminar niya Paranaque 2nd District Congressman Brian Raymond Yamsuan ang Kongreso na ipasa an online registration and renewal for Solo Parent Act o an House Bill 4034 tanganing gibu na mas madali marikas asin barato ang pagkuakan Solo Parent Identification Card SPIC sa irarom ka na prosupuesto ana mga Solo Parent Office SPO kana mga lokal na gobyerno ang direkta nga makikipag-ulay sa Philippine Statistic Authority o PSA asin iba pang ahensya kan gobyerno tanganing digdi para sa mga kinakaipuan na mga dokumentos. Iyada tanganing daina ini abalaw ang mga aplikante. Basado man kiyamsuan obheto kana online system na makatabang sa mga single parent na digdi na didipisilan na makakuha kan SPIC ninuli man kan na gastos asin laba kan na proseso. Suportado man kani ang isinagibong pilot test kan Department of Social Welfare and Development DSWD para man sa online solo parent ID system sabi pa man sa Expanded Solo Parents Welfare Act. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pagitangunyada sa lado nasyonal, ipinagpayag ni Abogado Rolly Alberto Rondain, abogado ni Ako Bicol Congressman Saldico na uminabot sa 4.1 bilyones pesos ang net worth na yaman ni kan 2019 taon kung saan kaipuan siya asin siya ang subuot napili bilang congressman kan House of Representative. Sigun pa man kiya Rondain nabilog daan ni ko anyaman antis na maglaog sa Kongreso maski daday pinailing ang 2019 Statement Asset, Liabilities and Net Worth salin sidabi kaniya na preparadong magtaunin kapi ana nasambit na nga congressman. Dagdag pa ni Rondain nasa presente ang saliniku ang pinagkakarkulo nga uminabot sa 900 million pesos na paglangkaw kaya uminabot na sa 5 billion pesos ang kabilugad na yaman kan congressman kan Ako Bicol Party List na siya Saldico. Magigirumduman na nasa presente na atubang nin investigasyon siku matapos ining masangkot sa 289.5 billion pesos na flood control project duman sa nahuhan Oriental Mindoro na pinagtutubudan may pagkasabot sa mga goose project asin man kickback o pag-ikit kang kwarta
asin basado sa pahayag ninda dating Department of Public Works and Highways Engineer Henry Alcantara, Bryce Erickson Hernandez, asin GP Mendoza. Sa iba pang detalles kan sa tuya pang mga barata pakitang unyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado nasyonal, nakipagpaabot na ni an Office of Civil Defense sa pamilya kan mga soldados na nagadanda sa pagbagsak kan Super UWI sa Butuan City, Agusan del Sur. Magigirumduman na digdi masagibo kuta na ni na rapid damage assessment and needs analysis RDE-NE anasambit ng team. Iyan kasumpay kan pagtama kan bagyong Tino. Alagad nangyari subuot anasambit ng trahedya kan pagbagsak kanasambit ng helicopter. Sa opisyal na minsay na ipinagpaluwas kan OCD pinagbisto kan ahensya and mismong mga isog dedikasyon kan mga nagkagarada na airmen. Digdi pinagpahayag kan ahensya na nagibo nindang pagserbihan ang Pilipinas sa bilog nindang kaisugad mantang ipinagpapailing ang pagigisubuot na bakong makasadiri. Nagtauman o nag-alay need pagpangadji ang OCD para man sa partibismo kan mga nagkagarada na mga soldados kan Philippine Air Force sa pamilyang nawalat kan mayni para man sa bilog na Philippine Air Force. Ini nagluluksa ngunyan kasunod man kanasambit ng insidente. Basado sa AFP Eastern Mindanao Command, nagpuon anasambit ng team duman sa Davao Air Station pakduman nakuta na sa Tactical Operation Group 10 na nakabase sa Butuan City. Enot na nawara ang komunikasyon sa nasambit ng aircraft sagkod ng matuntun ang pagbagsak kani sa Loreto, Agusan del Sur na nagresulta kan pagkagadaan kan anom na mga soldados kan Philippine Air Force. Sa iba pa nga detalles kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, sa iba pa nga detalles kan mga barata sa lado nasyonal, ipinagpahayag ni Abogado Roy Alberto Rondain, abogado ni Bicol Congressman Saldico, an sa iyang pagkatakot intiruda ining natatakot sa posibilidad na kanda vigilante violence laban man sa iyang kliyente. Iyan sa tawag kan investigasyon kan Independent Commission on Infrastructure ICI asin man kan Senate Blue Ribbon Committee manungod kan subuot anomalya sa mga flood control project sa laog kad opisina kan DPWH. Sa parte kan pahayag kanikan na sudma Nobyembre 5, 2025, sinabi ni Abogado Rondain na dainiya naihiling may benepisyo kung digdi sinasabi subuot na sisimbagon siku sa investigasyon kan Senate Blue Ribbon Committee sa maabot na Nobyembre 14, 2025. Tinawan doon kan abogado na mayo panimpormal na reklamo laban da kiku. Maski ngani sa Office on the Ombudsman sinasabi na subuot digdi mayo ni na rekomendasyon asin ansi ICI nakasuan siku kabali sa mga sinasabing senador iyo si Joel Villanueva asin na Jinggoy Estrada. Pinaglinaw man ni Rondain na mayo siyang aram sa presenteng kabugtakan ni Ku. Alagad tinawan doon kani na daiini importante sa lado kan depensa sa
party kanda kongresista na siku magigirumduman siku nasa ibang nasyon poon paman kan bulan kan Hulyo para subuot sa medical treatment. Ilang abogado ninyo na si Rondaid na mga tugang sabi na binabantaan da siku ang sa iyang kliyente kaya abo da nga magpuli digdi tabaka da agad noon natatakot. Ungon yan, ang sabi na naman kan abogado, da iniya aram kung sa siku. O paano niya naaraman na binabantaan siku ay pambirang abogado ninyo ay. Iba pang detalyes ganda sa tuya pang mga barata pakitang unyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes ganda mga barata sa lado nasyonal. Piga kumpirma ngunyan kana Armed Forces of the Philippines sa Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na ibabali sa Pag-asa o Pag-asa Island sa isa sa gibong military exercises kabali na ana ibang nasyon. And Pag-asa sarong island an saro sa mga teritoryo kan Pilipinas na direktang nakatubang sa nagkapirang mga maritime feature na yaon sa West Philippine Sea. Ini ang pinakaraning komunidad na binibilog kan mga Pilipino sa mga lugar sa WPS kung saan perming isinasagibo kan China ang ramming incidents pambubumba ng tubig asin iba pang klase ng aggression laban sa barko kan Pilipinas. Basado kay General Browner ang pagbali sa Pag-asa Islands sa parte mismo kan military exercises parte kan mas maiwas na defense plan kan militar laog ang pagkasabot kan comprehensive archipelagic defense concept. Bigdia target kan AFP ana gabus na parte kan exclusive economic zone kay bana na ana maritime feature na nakapalaman sa EEC ang Pag-asa Island at sinasabi na pinakaharayong isla kung saan nakaistar ang mga Pilipino kaya kinakaipuan ining madipinsahan kanda parte mismo kanda military o kanda mga yaon sa parte kanda gobyerno. Mga bareta sa kinabaning karawat sa parte kanda Barata International Acid Band sa lokal pagkatapos po nin pagirumdo. Tugang diwata o yan na po anda sa tuyang mga barata na kitang unyanda sa lado lokal sa tuyang barata unyanda sa lado lokal sa satuyang baratang unyanda sa satuyang baratang unyanda sa lado lokal sarong individual an arestado sa gidibong drug bypass operation sa Karamuranda sarong matarayumpong bypass operation anda ipinagagibo na puwersa kanda Karamuranda Police Station sa parte kan probinsya kan Catanduanes asin kan Karamuranda Municipal Police Station sa liderato ni Police Captain Gringo B. Taulia, Officer in Charge alas 10:24 ni na pagkaaga kan sudma sa operasyon na isinagibo koordinasyon kan na Philippine Drug Enforcement Agency na adakop ang sarong individual na sangkot subot sa illegal na droga na recover man sa saiya ang sarong pidaso nga sadit na Hetzel transparent na plastic sachet na pinagtutubrahan na igwanin laog nin shabu o minabuta sa 5,440 kabali na na drug items ana nakulimbata kana mga miyembros kana PNP sa bilog na operasyon na nakadokumento man ni na maray gamit ana body worn camera asin alternatibo nga recording device. Ang suspect sa presente nakakulong na ngunyan sa ipatura kana Karamuran asin sasangatan ni na pagbalga sa Section 5 kan Republic Act 9165 o ang pinagapod na Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002.
Iba pa nga detalyes kana sa tuya mga barata pagitangunyada sa lado lokal. Arestado man kana mga miyembros kana Philippine National Police anda sarong lalaki na igwanin kinakatubang na kaso sa party mismo kana PNP. Ang lalaki dinakopa sa parte kanda banwaan kan daraga sa probinsya kan Albay ninuli kan pagbalga kan sinasabing videogram regulatory act alas 11:36 kana sudma. Pinagabisto kana mga autoridad ana suspek sa alias pool nasa presente nasa kustodiya ngunyan kan Daraga Municipal Police Station para man sa magkakadigong disposisyon, sabi ni Police Colonel Noel Donato Nunez, ang Provincial Director kan Albay Police Provincial Office. Ang pagkakadakop kipul patunay na padagos na pangako kan kapulisan sa pagpapasunod kan lay asin na pangangataman kan intellectual property rights kan mga siyaon sa komunidad. Siniguro ni Police Colonel Nunez na magdadanay na determinado an sa indang opisina na panginutan asin na papanaguton anda si Isaymanda na mabalga sa lay tangani manda na magdanay ang karahayan katuninungan na asin kauswagan sa bilog na probinsya. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, Camarines nanginot sa economic performance sa Bicol Region. Buyit Padere sa detalye. Padagos ang pag-angat kan ekonomiya kan Camarines Sur matapos na ilabas kan PSA ang pinakauring report na nagpapahiling kan magayon na dalagan kan ekonomiya kan probinsya. Base sa record kan PSA na record kan Camarines Sur ang pinakadakulang gross domestic product sa Bicol Region na nag-abot sa 210.81 billion sa laog sa naning sarong taon. Naglago pa niya pan-ekonomiya kan probinsya asin nalampasan kaya ang mga pagtaraid na probinsya araw kan Albay asin Sorsogon. Ang dagos-dagos na pag-unad kan Camarines Sur, ang patunay na igong maray na pag-gobyerno asin malinaw na direksyon. Para sa BBS News, Boyet Pareres. BBS Basta Bareta Sigurado. Iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal. Project Lawa asinmada bini kan DSWD Bicol digdi dakulang tabang sa pagbangon kana mga nagkadaranyaranda kanda Bagyo Tino duman sa parte mismo kanda probinsya kanda Sorsogon. Patunay ang trayumpo kanda Project Lawa asinmada binhi kan Department of Social Welfare and Development Field Office No. 5 Bicol Region sa mga benepisyaryong naapektaran kanda Bagyong Tino sa parte kan barangay kanda San Juan dumanda sa kasiguran sa probinsya kanda Sorsogon. Ini matapos man na makapag-ani sindan ni naabuton sa 29.5 kilo kanda tilapia asin digdi maka dilensya ni naabuton sa 2,705 pesos sarong lakdang pasiring man sa bagbawi kana sa indang kabuhayan asin na paglaom. Sa report kana sambit ng ahensya kan gobyerno na inut nang nakapag-ani kan sa indang mga produkto ana mga benepisyaryo antes pa man na magtama ang Bagyong Tino. Padagos na ipinagatutulod kana sambit ng ahensya kan gobyerno ang mga programa na nagtataon ni na kabuhayan asin paglaom sa mga namamanwaan na naapektaran kan kalamidad o bagyo. Bunga naman kan direktiba sa kasuguan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, high-powered firearms nakalot duman sa banwaan kan Lupi, Camarines Sur. Darrell Banya sa detalye. Nadukayan kanto pakan 42nd Infantry Battalion asin man kan Philippine National Police ang dapat na high-powered firearms sa kabukidan na parte kan Barangay Lourdes
diyan sa Banwaan kan Lupi Camarines Sur. Alas 2 min maagahon kan nagtalikod na aldaw kan madiskubre kan tropa kan gobyerno an sarayan kan armas na igwanin na tulong M16 rifles at sarong M14 rifle na nangyari sa tabang kan informasyon na naresibigikan sa mga residente sa lugar. Sigun sa report, naging kaduda-duda sa mga namamanwaan ang pagburugalta ng garura daan sa dera na nagkapit ang grupo na pigtutubunan miyembro kan New People's Army kung kaya tulos sindang nagpaabot ng informasyon sa mga otoridad. Tulos man nagkondusir ng operasyon ang tropa kan gobyerno bilang parte kan padagos na kampanya kan 902nd Infantry Brigade kanarig na mabungkag na ang mga natatadang armadong grupo sa lindong kan Sub-Regional Committee 1 asin man kan Bicol Regional Party Committee na nag-oopera sa sinambit ng lugar. Dagdag na balita sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, Sigurado. BDS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa nga detalyes ngunyan ka na sa tuya pa nga mga barata pakita ngunyan na sa lado lokal padagos na pagpaabot nin tabang kan gobyerno probinsyal kan nga Kamara de Sur sa mga residente sa digdi sa laog kan na probinsya sa ruyan sa mga promesa kan na gobyerno probinsyal kan Kamara de Sur sa paagiman ni Gobernadora Elry Villafuerte asin bada ni Congressman Luigi Villafuerte asin Congressman Migs Villafuerte binalikan ni Congressman Luigi Villafuerte anda barangay kanda Grijalbo duman sa parte mismo kanda Banwaan kan San Fernando Camarines de Sur iyan tangani mana natawanan nin mga food packs kana kalis na aldaw asin magatud nin manlain-lain ng mga asistensya adigdi pinagapayag ka na hobi na congressman ka na probinsya ka na Camarines de Sur na dai magduduwa-duwang isip ang pamilya Villafuerte na magatuda nin mga tabang asin mga pangangaipo kana mga residentes kada sinambit ng lugar an barangay kan Grijalbo anda saro sa mga nabenepisyaran kan mga food packs asin man libreng serbisyo kana medikal na pinagatud ninda Governor Elry Villafuerte, Congressman Luigi Villafuerte asin man ni Congressman Migs Villafuerte. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal saro man sa lugar na pinagadumanan kada programa kan gobyerno probinsyal kan Camarines de Sur na itinutulod ni Gobernador Elry Villafuerte asin man kan duwang aki kaning congressman na sinda Congressman Migs Villafuerte asin Congressman Luigi Villafuerte iyuan barangay kan udok duman sa parte mismo kan Banwaan kan Libmanan Camarines de Sur iyan tangani man nadarahon ana serbisyo sa salud partikular na anda serbisyo sa mata sa tabang kana sinasabing eye clinic on wheels nagkaigwanin tsansa ana mga residentes kan barangay kan udok duman sa Banwaan kan Libmanan Camarines de Sur na makapagpa-examine kan sa indang mga kondisyon sa indang mga mata urog na ang mga senior citizen na malabo na ang sa indang pagiling daininda una-una na afuera kaiyan mata tawan man tulosinda nin libreng eyeglasses na tamang-tama sa parte mismo kanda sa indang sukol sa mata. Kaya manda digdi labi-labi ang sindang pasasalamat sa gobyerno probinsyal kan Camarines de Sur sa paagi kan espuersos kan mag-arama nga Governor Elry Villafuerte, Congressman Luigi Villafuerte asin man ni Congressman Migs Villafuerte. Sinabi kan nasambit ng mga opisyal na padagos ang pagatud kan serbisyo nin salud tangani man na digdi dai na madipisilan ana mga residentes sa paghanap nin kwarta tangani sanang makapagpa-check up asin man makapagpa-check up kan sinda mga kamatian makabakal nin libreng o makabakal nin bulong asin man kan sinda mga maintenance na pangangaipo sa indang salud kabali na and mga bitamina.
Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pagitangunyan sa lado lokal. Sa iba pang detalles kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal, padagos ana pagatud ngunyan kan opisina kan DSWD nintabang sa nagkapiraga mga nagkaarapikteran kan Bagyo digdi sa parte mismo kan Bicol Region. Iyada matapos man na mag-agi ana bagyong Sitido. Kasumpay ka na bagay na yan, padagos ana pagdulnin asistensya mga food facts, asin iba pang mga pangangaipo ana grupo kanda DSWD digdi sa parte ka na Kabikulan nagpapadagos an sa indang pagtatarbangan sa parte kan man lain-lain ng mga ahensya kan gobyerno. Iyada tangani man na mapakaray tulos sa ana mga harong kada mga pamilya na naapektaran asin nagkagraba durante kana magtama ana bagyong Tino digdi sa parte mismo kada Bicol Region. Sa iba pa niya itong detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado lokal, sarong lalaki man ada arestado kada mga miyembros kada Philippine National Police o PNP matapos na ini ada serbihan den mandamiento de arresto kan mga miyembros kan na pulis. Ini egwanin na kaso ni na theft ada sambit na nga suspek pinagdakop kan mga miyembros kan na Philippine National Police digdi sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur alas 11:36 ni na pagkaaga kan na sudma. Matapos na masiripan asin igwa ninda magsumbong sa mga miyembros kan Philippine National Police si alias Pool adya unangunyan sa kustodiya kan PNP digdi sa laog kan probinsya nin Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pagitangunyan sa lado lokal ana Philippine National Police digdi sa parte kada probinsya kana Camarines Sur ana padagos na nakapagpreparar iyanda tangani man na digdi antisipara na ana posibleng pag-agi kana bagyong si Juan iyada sa masunod na aldaw kung sa ina pinagasasabi kada pag-asa na pwede ining maging sarong super typhoon an liderato kan Philippine National Police sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur sa panginginot ni Police Colonel Virgilio Olalia bilang iyo an provincial director pig tawanan na direktiba ada mga chief of police kan kada banwaan sa laog kan probinsya na ipreparar an sinda mga personahi tanganing ingkaso digdi mag-agi anasambit ng bagyo kung kinakaipuan an responde asin na tabang kana nasambit na mga miyembros kan pulis ini ang tulos na makakataon nin ayuda orog na sa panahon kana emerhensya pig sugo man na an liderato kan na PNP na suspendyon na muna an sa indang mga day off ninuli tamas kinakaipuan an paghahanda sa panahon kan kalamidad. Sa iba pa kitang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pa kitang unyan sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal alas 4 ni na pagkapon kan sudma nagsagibo ana mga tawan kan si Pukot Municipal Police Station sa irarom kan liderato ni Police Major Antonio Pera Jr.
and acting chief of police kana sinambit ng Banwaan nin sarong outreach activity duman sa barangay kan San Isidro sa Banwaan kan Sipukot, Camarines Sur bilang parte kan sindang pinagaapod na community engagement program kan Sipukot Municipal Police Station. Nagtao ang mga miyembros kan pulis nin mga grocery items sa piling mga pamilya sa sinambit ng barangay. Nagkaigwa nin pagparatak-patak ana mga opisyal asin mga nana officer kanda hipatura kan pulisya kan Banwaan kan Sipukot, Camarines Sur asin an natipon iyo an pinagbakal kan mga grocery items na sa indang pinagpanao sa mga pamilya na napili duman sa parte mismo kan Sipukot, partikular na sa barangay kan San Isidro para sa indang outreach activity. O beto kada sambit ng aktibidad na iniya na makatabang sa mga residentes asin man mas pa na mapakusog ang relasyon kan kapulisan asin man kan mga sibilyan, partikular na kan komunidad. Ang Sipukot Municipal Police Station padagos man na magsasagibo kan arog da kaning mga aktibidades tangani man na isulong ang Police Community Partnership asin bunga naman kan Huberto kan Philippine National Police na serbisyong may malasakit, tapat at makatao. Sa satuya ngunyanda na barata kita ngunyanda sa luwas kana nasyon. Sa satuya nga barata ngunyanda sa luwas kana nasyon o barata sa international. Ana presidente na si Putin digdi sinabi na pinaplano niya ni Russian President Vladimir Putin ang posibilidad na pagkakaigwakan sa rong nuclear test. Ini kasunod naman kan naging pahayag ni US President Donald Trump na magpupuon sinda kan nuclear testing program sa pahayag ni Putin sa Security Council kan Russia na kung saan kasimbagan sinda sa Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty asin mayong plano na magbalga digdi alagad kapag nagsagibuda ang US asin iba pang mga nasyon na iyo ang signatories kan CTBT mapipiritan ang Russia na gibuman kan nuclear testing tanganing simbagon ang mga ginigibo kan Estados Unidos de America. Inapot man niya ang mga government ministries asin nagkapirang mga ahensya na magsumiter kan coordinated proposal para man sa posibleng pagsasagibo kan nuclear weapon testing. Sa satuya mga barata ngunyada sa kinabana ni Karawat. Sa satuyang barata ngunyanda sa sports matugang sa parte kan barata sa kinabanin Karawat orog na sa lado kan basketball nahulog sa net ang 3-pointers ni Nikola Businik 3 seconds na lang ana nasambit ng Kawat asin kinumpleto kan Chicago Bulls ang balik gikan sa 24 na deficit para digdi tulos kan kapangganahan laban man sa Philadelphia 76 years 113 ang score pabor sa parte mismo kan Bulls mantang 111 man ang nakuha kan Philadelphia iyada ginibo kana nagtalikod na aldaw ni Ukas Subanggi duman sa parte mismo kanda o naman sa kampo mismo kanda Sixers digdi nasipa man ni Kitten Grimmers and rim alagad nagsablay nin 3 sa buzzers na naggana sa parte mismo kan Sixers. Pinaggiyanin 20 puntos 15 rebounds 2 assist ni Josh Giddey ang Bulls
asin nagtapos si Businik ninda 90 puntos, 10 rebounds. Mayong nailaog sa first 4 attempt ni Businik sa parte kan luwas ka na arc sa alagad. Digdi pinakiibahan siya kana rim sa panglimang pinakaimportanteng tira. Si Gidi ang enot na Bulls players na naglista nin back-to-back triple-doubles pagkatapos ni Michael Jordan kana 1989. Inatake pa ni Gidi ang lane antes na digdi idinaklag ang bulaki Busibik na naghalat sa parte ka na gilid asin na digdi iinapon ang sa iyang 3 points na nagresulta tanganing makalamang nin 2 puntos ang Bulls laban sa parte ka na Philadelphia. Asin sa pagtatapos kan kawat naka-score ang Bulls nin 113 kontra 111 sa saindang kalaban na team na Philadelphia. Kadugang iyan ang katiripunan kan mga barata sa pangarangkan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga barata sa Engineering Department si Sir Stephen Pabis. Mga tugang, ako po si Jonel Cuba, Marvelous kan sa edupong pagantabay, mapasatuya pulubudan biyaya patin ang bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta Sigurado. Alas 7:05. BBS Basta Bareta Sigurado. Mga tugang maray na aga po sa Indokabos, ako po si Jonel Cuba. Sa headlines kita ka na sa tuyang mga barata sa lado lokal, 5 taon o 5 anyos na aki duman sa Banwaan kan Libmanan, Camarines Sur, gadan matapos aksidenteng matusok ni sundang sa iyang liug. Asa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal. Sa lado lokal, Gobernador Gobernadora Elre Villafuerte, Congressman Migs Villafuerte, asinman Congressman Luigi Villafuerte nakaulay and party kana sa indang partner sa pagpapagibo kana sarong offshore wind farm sa parte kana probinsya kana Camarines Sur. Tuya pa nga pamayukan ng mga barata sa lado lokal, tree planting sa barangay kana Lanipga, Kawayan, asin Upper Santa Cruz, pinanginutan ni Congressman Huribata, asin man Mayor BGH Huribata, kanda Banwaan kana Ragay, Camarines Sur. Sa tuya pang pamayukan mga barata sa lado lokal, Camarines Sur Congressman sa DOTR tulos ang pagkakaigwanin sarong feasibility study para man sa Bicol Express high-speed rail system. Sa tuya pang pamayukan mga barata sa lado lokal, 4 na rescue boats ana naresibi kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur gikan sa saindang kapartner. Yan ang mga headlines kan mga barata, ana mga detalyes po at yan pagkatapos po nin pagirundun. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan
sa pamagitan ng mga sumusunod: magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan, magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim, magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay, magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim, maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan, mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod: magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan, magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim, magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay, magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim, maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan, mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwata maray na agas sa Indogabos, ako po si Jonel Cuba. Sa detalyes na kita na sa tuyang mga barata kitang unyada sa lado lokal, nagpo ng mag-arangkada kasudmaan biyahe kan Philippine National Railways PNR na may rutang Nagalupi Viejo asin vice versa. Yan basado yan sa parte kan na PNR Naga Station naging maraya asin mayo ni na napabaretang problema sa inot na biyahe kanasambit ng kabilugan na 382 na mga pasayro na i-record na nagluna digdi sa nasambit ng 21 mga pasayro ang naglunad sa Lupi Viejo, siyam sa Lupi Nuevo, tapi 21 sa parte mismo kan Malagugi asin man na 46 gikan man sa Banwaan kan na Sipukot Camarines Sur. Kadaklan subuot sa mga naglunad gikan man sa Lupi Viejo, iyo ang mga plaga staff asin man mga estudyante na nagbaba sa parte mismo kan na Sipukot Station asin na ikinaugma kan mga ini ana pagkakaigwan ni na biyahe kan train gikan sa parte kan na Banwaan kan na Lupi ninulit dakulang tipid subuot sa pamasay asin sa oras kan sa indang pagbiyahe daipa abala. Inot naman ay pinagpayag kan PNR General Manager Engineer Giovanni Miranda na ana pagbubukas kan ruta kan Nagalupi Viejo and vice versa basado naman sa direktiba ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na makapagdul ang PNR nin pinakamahiwas na serbisyo asin mapakaray ang transportasyon sa Southern Area Operation kan PNR partikular na sa parte mismo kan na Bicol na pagarman na igwanin tulong biyahe ang train na kada aldaw sa nasambit ng ruta Naga-Tulupi Viejo asin alas 4:29 nin pagkaaga, alas 9:49 nin pagkaaga, alas 3:14 nin pagkahapon asin ana Lupi Viejo Tunaga, alas 6:23 nin pagkaaga, alas 11:43 nin pagkaaga asin alas 5:08 nin pagkahapon. Nagpuon naman ana 15 sa gunang 75 pesos ang regular na plite sa Naga Pasiring sa Banwaan kan Lupi Viejo, mantang discounted naman ang mga estudyante, person with disabilities PWDs asin man senior citizen na igwadaan nin lehitimong ID na mapuon sa sindang plite nin 12 pesos sa gunang 60 pesos. Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado lokal, pinagkakarkulong 50 hektaryas ni na uma
sa Banwaan kan San Fernando, Camarines Sur, nalantupan nin baha uli man kan bagyong Tino. Boyet Paderes sa detalye. Igaharap pangunan kan Municipal Agriculture Office kan Eligio San Fernando, Camarines Sur kung ano kahiwas ang pinsala sa umahan pagkatapos na maglubog sa bauli sa bagyong Tino kan nakaaging aldaw. Sa initial na report na nakaabot sa opisyal na ni Aran Salvador, Pamayokan, Maukan, San Fernando, ikinakarkulong nasa 50 ang lumabay pag-hektarya ang napitaran poon sa mga barangay kan Bula Vista, Rizal at iba pang lugar harani sa Salog. Sinabi kay Nina huli sa makusog na oran na sinabayan pa kan pagdakula kan tubig sa Salog pati ng tubig hali sa bukid diretso sa mga paroyan na madali na kutang anihon na nagresulta kal paglapla kal mga paroy. Para sa BBS News, Boyet Pader. BBS, basta bareta, sigurado. Sa iba pang barata sa lado lokal, dai nakasalbar kanda ko po na kan mga autoridad ang sarong incumbent na barangay Kagawad matapos kan isinagibong anti-illegal drug bypass operation na alas 8:08 na pagkabanggi kan nagtalikod na aldaw kan na Martes dumada sa Mabini Street, Zona 3 sa Barangay 3, Garchi Turina, Camarines Sur. Sa panginot kan Camarines Sur Police Provincial Office kaibanan ang Garchi Turina PNP katabang man ang PDEA Enforcement kan probinsya ng Camarines Sur asin Bicol nga isagibuninda ang drug bypass operation nagresulta kan pagkakadakop kan incumbent na Barangay Kagawad na pinagbisto na si Dundun 47 anyos sa incumbent Barangay Kagawad kinasambit ng lugar pinagkukonsiderasya na sarong high value target matapos man na ini magbintak ni na mariwaob ni na Shabua sa parte mismo kana pulis pusher buyer na sarong pidasong Hetzel transparent plastic sa siya na may laog ni na pinagatutubra na Shabu sa isinagibong body search na recover sa incumbent Barangay Kagawad ang duwang pidasong Hetzel transparent plastic sa siya na may laog pa man kan tinutubra na Shabu asin na gabus-gabus ang nakuha sa iyang posisyonin na shabu o droga nagaabot sa 19 gramos kabilugan ni na estimated na balyo na 163,200 pesos. Nasa kustodiya ngunyan kan Garchi Turina PNP ang suspect na incumbent Barangay Kagawad na si Dundun. Iyan sasampan siya ng kasong pagbalga sa Section 5 asin 11 kan Article 2 kan Republic Act 9165 o Uncomprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Wapang detalyes kan mga barata sa lado lokal, Uwa Bicol nagtaunin suporta sa pamilya kan nagadaan na OFW duman sa Banwaan kan Sipukot, Camarines Sur. Dahil banya sa detalye. Personal na pigbisita kan na Uwa Bicol ang pamilya kan sarong nagadaan na OFW gikan sa United Arab Emirates sa Barangay Sagrada Familia yan sa Sipukot, Camarines Sur. Tangari nagpaabot ang pagkikidumamay suporta singiya sa tao kan sa indang pagmundo. Mawut kan pagbisita na ipahiling ang pagmakulog kan ahensya asin ng papusugunan sa indang promesa sa kapakanan kan mga OFW asin sa indang pamilya. Nakipag-coordinar sinda Family Welfare Officer Valerie Joy Caneza asin Mobility Officer Fernando Manganan sa mga nabayaan na parientes. Nagpaabot ng kaginhawahan asin inasigurar ang padagos na ayuda gikan sa OWA. Ipigpaliwanag na Officer Caneza ang mga programa asin serbisyong pwedeng ma-aprobesaran kan pamilya arog kan financial na ayuda, counseling asin legal assistance karig matabangan sinda makabangon gikan sa pagkawara kan sa indang mahal sa buhay. Inasigurar man kan OWA Bicol ang sa indang dedikasyon sa kapakanan kan mga Bicolanong OFW bilang pagmibid sa ilang sakripisyo asin ambag bilang mga modernong heroe kan sa tuyang nasyon.
Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta sigurado. Sa iba pa niya itong detalyes kana sa tuyang mga barata sa lado lokal. 5 anyos na aki duman sa Banwan kan Libanan Kamara de Sur gadana matapos kan aksidenteng matusok sa liog kan Sundang. Sarong 5 anyos na aking babae estudyante sa kinder asin residentes kan Zona 4 Barangay kan Bigao Norte Libmanan Kamara de Sur an nagadaan matapos ining maaksidente sa indang arong kan nagtalikod na aldaw. Basado sa report ipinagabugta kan pinsan kan aki na nag-iedad 21 anyos an sarong sundang sa ibabaw kan sarong customize na kawayan na tukawan harani mismo sa biktima sa dai subuot tinutuyong pangyayari natungtungan kan aki an maluwag na pidaso kana sambit ng kawayan na tukawan asin nawaraanin balansi ana aki na nagbunga kana pagkakasagi kana sa iyang liog sa parte mismo kana sundang. Tulo siya na pinagdara sa Libmanan na District Hospital. Alaga dini idiniklarang gadan kan doktor bandang alas 12:24 ni na pagkaudto. Sa presente iniimbestigaran kan mga autoridad ang sinambit ng insidente bilang death under inquiry tanganing maaraman ang bilog na pangyayari. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata kitang unyada sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal isinusulong ni Camarines Representative Luigi Villapuerti asin na Migs Villapuerti kaibahan si Congressman Huribata asin man Congressman Terry Oridun ana House Resolution number 18 na may katuyuhan na digdi itulak ang Bicol Express High Speed Railway Project ang proyekto sarong makabagong rail system na magdudugtong sa parte mismo kan Manila asin man Bicol area. Iyan tanganing mas pang maparikas ang biyahe, mapakusog ang turismo, asin makagibunin mas kadakol na mga trabaho sa parte kan Bicol Region na nangapudan ang mga kongresista sa Department of Transportation DOTR na puunan tulos ang feasibility study asin makipag-ulay sa mga LGU, Regional Development Council, RDC asin man pribadong sektor para man maipasulod tulos anasambit ng proyekto kada sinasabing high-speed railway project. Segunda kay Congressman na Luigi Villapuerte kan na probinsya kan Camarines Sur, panahon na tanganing maisulong ang modernong transportasyon sa Bicol na digdi magbubukas nin mas kadakol na oportunidad asin pag-asenso para sa mga Bicolano. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyad sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, tree planting sa barangay kan Lanipga, Kawayan asin man na Upper Santa Cruz pinagapanginuta na ni Mayor Huribata asin man ni Congressman Huribata. Pinanginuta ni Congressman Huribata asin man Mayor BGF sa Uribata kana banwaan kan Ragay Camarines Sur sa inisyatibo kana sa iyang opisina asin man kan Municipal Agriculture Office sa liderato ni Municipal Agriculturist Benedica Almario ana pagtanom o tree planting ni naabuto na sa 160 nga mga grafted pili seedlings duman sa barangay kan Lanipga sa Kawayan sa Upper Santa Cruz duman sa parte kan Banwaan kan Ragay Camarines Sur o minibaman digdi si Vice Mayor Bani Sinyar, Sangguniang Bayan members, PNP Ragay, LGU, Department of Heads asin mga barangay official liwat na pinatunayan
kan mga tagaduman sa Banwaan kan Ragay Camarines Sur sa panginginot ni Mayor BGH Oribata asin Congressman Horibata na ang pagkakasararo kaya na pangatamanan ang kapalibutan mantang pinapaasenso ang partikan kabuhayan kan mga namamanwaan sa timang Trees for Life and Livelihood Nurturing Nature Empowering People. Kada mismo nga mga puuna ang simbolo kan paglaom asin pagpapadangat sa Banwaan kan Ragay, better, greater, and happier Ragay, sigun pa man kay Mayor BGH Oribata. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, apat na rescue boats an itinao kanda PDRF asin mga katabang na foundation sa laog mismo kan na probinsya kan Camarines Sur. Iyan tanganing makapagatod nin tabang sa mga banwaan na padagos na pinagbaba asin na perming na agian kan mga kalamidad matrayumpo na ipinaga-turnover kan Philippine Disaster Resilience Foundation PDRF katabang aniba pang mga foundation an apat na mga rescue boats para man sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office MDRRMO sa isinagibong VFAR Regional Office duman sa parte kan na Bula, Camarines Sur kan nagtalikod na aldaw kan na Martes, Nobyembre 4, 2025 naging katabang kan PDRF sa paagiman kan rescue boats ana Caterpillar Foundation, GHD Foundation asin na PepsiCo mantang kabali sa mga MDRRMO na nakaresibi kan rescue boats ang lokal na gobyerno kan Iriga, Baaw, Naga asin man ang Banwaan kan Nabua, Camarines Sur sa mga pinagabistong mga lugar na grabe na apektaran kan mahiwas na pagbaha sa probinsya kan magtama ang Bagyong Christine na ipaabot man asin na nangyari anasambit ng proyekto sa kapakikipagtabangan kan PDRF sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Regional Office No. 5 sering man sa gobyerno probinsyal kan Camarines Sur na pinapamayuan ni Gobernador Elry Villafuerte na iyo ang nagtao kan na technical na tabang tanganing masiguro na ang mga bangkang itinatao ang nagsusunod sa parte mismo kan mga reglamento asin kaligtasan kalidad sa pagiging tama kan lokal na kondisyon. Kasumpay kani nagpahayag naman ni na grabing pasasalamat ang mga representantes kan kada LGU beneficiary na nakaresibi kan na bangkang pang-rescue kasabay man ang sindang pangako sa pangangataman sa gagamiton ang mga rescue boat nin maray tangani man nadigdi mapalaba ang panahon kani na mapapakinabangan kana sa indang komunidad. Si Gobernador Elry Villafuerte kan na probinsya kan Camarines Sur padagos ang paglapikot tangani man na makakuanin mga ayuda sa mga katabang ninda na mga foundation para man sa mga gamit na mga ekipay arog kan mga rescue boat na nag-abot an apat sa laog mismo kan na probinsya nin Camarines Sur na naitao sa nagkapirang Banwaan kan probinsya nin Camarines Sur. Mga tugang iyanan ka tiripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta sa Engineering Department iyaon dyan si Sir Stephen Pavis, si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po ang sa indong para bareta si Jonel Cuba. Mabalos kan sa irupong pagantabay, mapasatuya pulugod, an biyaya patin an bindisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta bareta, sigurado. BDS Basta Bareta Sigurado.